Hinamak na manugang. Kabanata 275. Bandang hapon lang dumating ang tiyahin niya. Dahil may ilang oras pa bago ang piging, tinawagan ni Alex Dixon ang kanyang tiyahin at sinabi sa kanya na nakabalik na siya mula sa Dongchuan. Sinabi ni Dixon Shenglan, tutupad ako sa aking pangako. Sa oras na nagpunta ka sa Dongchuan, wala akong ginawa sa Lewis family. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Dadalhin ko ang mga gamit dito para makita ka ngayon. Tuwang-tuwa si Alex Dixon. Bago siya pumunta sa Dongchuan, sinabihan niya ang kanyang maliit na tiyahin na huwag gumawa ng anumang bagay sa Lewis family. Pagbalik niya galing Dongchuan, may ipapakita siya sa kanya. Nang matapos itong tingnan ng kanyang titahian ay nagpasya siya kung gusto niyang bumalik sa Jing City o hindi. Sinabi ni Dixon Shenglan, hihintayin kita sa hotel. Dalhin mo sa akin ang bagay. Pupunta ako kaagad. Pagkasabi ni Alex Dixon ay ibinaba na niya ang telepono at naghanda ng umuwi para kunin ang mga gamit niya. Matagal na niyang itinatago ang bagay na ito, at kahit ang asawa na si Jane Lewis ay hindi sinabi sa kanya. Dahil ito ay malapit nang mangyari sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Matapos pumanaw ang kanyang mga magulang, inayos ng mga pulis ang mga labi ng kanyang mga magulang at inilagay sa isang kahon para sa kanya. Nasa loob ng kahon ang lahat ng personal na gamit ng kanyang mga magulang noong naaksidente sila sa sasakyan. Karamihan sa kanila ay sira na. Gayunpaman, hindi natuklasan ni Alex Dixon na mayroong isang bagay sa kahon na hindi pag-aari ng kanyang mga magulang. Agad siyang naging alerto at mabilis na nagtanong sa mga pulis. Natatakot siyang magkamali at ilagay ang mga gamit ng ibang tao. Ngunit matapos itong kumpirmahin ng pulis siya, iginiit nila na ito ay isang bagay na naiwan sa pinangyarihan ng aksidente. Nagdulot ito ng pagkalito kay Alex Dixon. Walang ibang tao sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan ng kanyang mga magulang. Iniimbestigahan din ng pulisya ang puntong ito, at hindi pa nila na aksidente sa sasakyan ay isang aksidente. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi pag-aari ng kanyang mga magulang ay naging sanhi ng pagdududa ni Alex Dixon. Pwede ba yon? May ikatlong tao sa pinangyarihan ng aksidente ng kanyang mga magulang. Naiwan ito ng isa pang misteryosong tao. O, maaaring ang taong ito ay nakasaksi sa aksidente sa sasakyan ng kanyang mga magulang. Maingat na inalis ni Alex Dixon ang hindi inaasahang bagay na ito at nagsimulang maghanap para sa pinagmulan ng item na ito. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin upang maghanap para sa isang tao na hindi alam ang kanyang hitsura sa isang solong item lamang. Ang naiwan sa eksena ay isang jade pendant na gawa sa green carp jade. May dalawang perlas na gawa sa kahoy na nakakabit sa pendant bilang palamuti. Matapos ang maingat na pagsisiyasat ni Alex Dixon, sa wakas ay nakahanap siya ng ilang mga pahiwatig. Si jade na ginawang pendants ay nasa lahat ng dako, ngunit ang dalawang piraso ng kahoy sa pendant ay ang natatanging purple heart agarwood sa labas ng Jinling. Ang ganitong uri ng agarwood ay may kulay lila-pula. Bukod dito, dahil sa bundok sa labas ng Jinling, dahil sa klima, ang mga pattern ng mga perlas na gawa sa kahoy ay lalong siksik. Masasabing napakahirap na hanapin sila sa ibang lugar. Kaya naman, napagpasyahan ni Alex Dixon ang mga misteryosong taong ito ay dapat na nakapunta sa Jinling noon pa. Kahit na ang kabilang partido ay wala sa Jinling ngayon, si Alex Dixon ay hindi naglakas loob na umalis ng madali, sa takot na siya ay mawala ng anumang mga palatandaan. Dahil sa palihim, hindi pa niya nabanggit ang bagay na ito sa sinuman. Ngunit ang maliit na tiyahin ay hindi isang tagalabas. Kahit na matigas ang ugali nito sa kanya, isa pa rin siya sa mga taong mapagkakatiwalaan ni Alex Dixon, kaya binalak niyang ipakita ang pendant na ito sa munting titahian. Matapos tumawag si Alex Dixon, nagmamadali siyang umuwi. Tuldok, Lewis pamilya. Nakaupo si Helena sa sala, nakikipag-chat sa isang medyo may edad na babae na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Shunfang, kailan kayo pupunta ni Fugi sa Jinling para bumalik sa kabisera? Sinabi ng nasa katanghali ang gulang na babae, sisiyasatin ko ito at babalik sa kabisera. Seryosong sinabi ni Helena, kung ganoon ay manatili ka sa bahay. Ikaw ang tiyahin ni Jane. Kanina pa niya hinihintay ang pagdating mo. Tama.
Si Jane ay nagsimula ng isang kumpanya ngayon at kailangan pa niyang umasa sa iyo bilang kanyang tiyahin upang alagaan siya. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito ay tiyahin ni Jane Lewis at ang mayamang babaeng natagpuan ni Shu Fugi. Ang kanyang pangalan ay Zhang Faang. Naiinis na tumingin si Zhang Faang sa bahay at sinabing, "Itong bahay mo ay sira at maliit. Kalimutan mo na. Nag-book ako ng kwarto sa Sheraton Hotel. 1,020 taels per night. It's much more comfortable than your room." Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay, sinasadya o hindi sinasadya na ipinapakita ang bracelet sa kanyang palso. Ang kanyang mataba na palso ay hindi lamang natatakpan ng isang oily green jade bracelet. Mayroon ding isang malaking gintong pulse earrings na puno ng mga hiyas. Napatingin dito si Helena at napalunok ng laway. Nakangiti siyang humihingi ng paumanhin at sinabing, talagang comfortable ang manatili sa isang hotel na may presyong 1,200. Napatingin si Zhang Faang sa kanya ng may pagmamalaki at sinabing, ang kasintahang babae ng aking anak na babae ay anak. Alam niyang pupunta ako kay Jinling at espesyal na nag-book ng kwarto para sa akin. At saka, binayaran niya ang kwarto. Ang kasintahan ng aking mga anak na babae ay nagnenegosyo sa bahay, at napakayaman. May ilang mamahaling sasakyan sa garahe na halos mahigit 1,000,000. Si Helena na nasa gilid ay nakangiti ng nakakaloko. Nakaramdam siya ng hindi komportable na pakikinig dito. Nakita na niya noon ang anak ni Zhang Faang. Siya ay pinsan ni Jane Lewis. Ang kanyang hitsura ay napaka-ordinaryo at ang kanyang antas ng edukasyon ay hindi mataas. Mas masahol pa siya kaysa sa sarili niyang anak. Pero alam ng anak ng ibang tao kung paano maghanap ng boyfriend. Nakahanap talaga siya ng boyfriend na napakayaman. Sinadya ni Zhang Faang na itanong, "Eldest sister, balita ko wala pang trabaho ang asawa ni Jane hanggang ngayon. Naalala ko na hindi naman masama ang itsura ni Jane mo, bakit hindi siya pumili ng mayaman?" Nag-aapoy sa galit ang puso ni Helena at tinakpan niya ito ng tuyo na pagtawa. Noon, hindi ako pumayag. Later on, hindi ko na napaniwala si Jane bago ako pumayag. Nagkunwaring nagulat si Zhang Faang at pinaypayan ang apoy habang sinasabi, ano ang iniisip ni Jane? Kung nasa Jing City siya, ginagarantiyahan ko na ipapakilala ko sa kanya ang isang mayaman na kasintahan. Tingnan mo, itong pulse earrings sa aking kamay ay binili ng boyfriend ng aking anak na babae. In the future, kailangan ko pang bumili ng villa. Habang naririnig ni Helena, mas lalo siyang nagalit. Sa kanyang puso, patuloy niyang pinapagalitan si Alex Dixon, basura. Ngunit nang makita niya si Zhang Faang na nagpakita ng kanyang mukha, labis siyang nalungkot at nagbigay ng 2 peking tawa. Actually hindi naman maliit ang villa ng bahay ko. Hindi naman ako nagkukulang ng bracelets at kung ano pa. Ganun ba? Dali, tingnan ko. Gusto kong makita ang kulay. Agad nang umiti si Zhang Faang at sinabing, ang aking mga pulse earrings ay hindi hihigit sa 800,000 yuan. Gusto kong makita kung magkano ang halaga nito. Hindi maisabit ang mukha ni Helena at sinabing, sandali lang, pupuntahan ko ta. Tumayo siya at naglakad papunta sa kwarto. Punong-puno ng galit ang tiyan niya. Siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Zhang Faang at hindi inaasahan na ang hipag na ito ay talagang mas mayaman kaysa sa kanya. Ito ang naging dahilan para hindi niya magawang maipalabas ang isang nakatatandang kapatid na babae. Kasalanan ni Alex Dixon ang lahat. Ayaw ni Helena na maliitin siya ng kanyang hipag, kaya pumasok siya sa kwarto para maghanap ng mga alahas. Noong nakaraan, nang bigyan ni Alex Dixon si Jane Lewis ng ilang piraso ng alahas, kinuha niya ang lahat ng ito at isinuot mismo. Ang ilang piraso ng alahas ay tila totoo. Anyway, ang pagmamataas ni Zhang Faang ay masusupol. Bumalik si Helena sa bahay at kinuha ang pendant, naghahanda na ipakita kay Zhang Faang. Ngunit sa sandaling ito, nakita niyang sarado ang pinto ng kwarto ng kanyang anak at biglang kumirat ang kanyang puso. Noong huling pagkakataon ay kinuha niya ang pulse earrings sa palso ni Jane Lewis para isuot ngunit kalamangan ay binawi ito ng kanyang anak at sinabing ang mga pulse earrings na ito ay ipinagkaloob at hindi maibibigay sa kanya. Hindi gaanong alam ni Helena ang tungkol sa mga antigo at hindi alam kung saang material ginawa ang pulse earrings na ito.
Ngunit dahil ang kanyang anak na babae ay napakaingat, ito ay dapat na matanggap din. Dahil ang kanyang anak na babae ay nasa kumpanya, si Helena na Swaggart ay pumasok sa silid tulugan at nang halungkat sa mga dressing table ng mag-asawa. Kabanata 276. Binuksan ni Helena ang drawer at nakita ang bracelet. Pinahahalagahan ni Jane Lewes ang bracelet na ito at kadalasang isinusuot ito ngunit nakalimutan niyang itabi ito nang maligo siya kahapon at itago ito sa kahon. Heto na. Kinuha ni Helena ang bracelet at inilagay sa kanyang palso. Aalis na sana siya, bigla niyang napagtanto na may isang piraso ng kahoy sa drawer na tila maluwag. Natigilan si Helena at tinitigan ito ng may kainahinala. Palagi niyang pinaghihinalaan na itinago ni Alex Dixon ang kanyang pribadong pera. Ngayon ay bigla siyang naging alerto at agad na iniunat ang kanyang kamay para idiin iyon. Sa isang magaan na tunog, isang lihim na compartment na kasing laki ng palad ang lumitaw sa drawer. Sa secret compartment, may puting tela. Natigilan si Helena at agad na inilabas ang puting tela. Nakita niya na ang puting tela ay nakabalot talaga sa isang kristal na malinaw, may kintab na berdeng jadeite carp. Mayroon pang ang dalawang purple-red na perlas na kahoy na nakasabit sa bibig ng isda. Ang jade pendant na ito ay mukhang totoo sa unang tingin, at mukhang napatunayan din ito. Ngunit sa sandaling ito, mayroon lamang. Agad na umitim ang mukha ni Helena. Sa sobrang galit niya ay hindi niya napigil ang champagne, ang galing Alex Dixon, tinago mo talaga ang magagandang bagay. Tinutulungan mo ang isang tagalabas. Ang piraso ng jade na ito ay mas mahusay kaysa sa mga jade pendants at jade bracelet sa kanyang silid. Lalong nagalit si Helena habang pinagmamasdan ito. Naghinala pa siya na si Alex Dixon ay nagtatago ng pera. Agad niyang binuksan ang drawer at hinanap. Nakakalungkot na matapos ang mahabang panahon na paghahanap, maliban sa piraso ng jade pendant na ito, wala na siyang nakitang iba. Saglit na nagalit si Helena, ngunit kumalma siya. Kumunat ang noo niya at tinitigan ang jade pendant habang umuungol. Ang basurang ito ay hindi nagsusuot ng alahas. Sa tingin ko ay hindi niya kakayanin ang ganoong kamahal na jade pendant. Hindi kaya. Nang maisip ito ni Helena, agad siyang nagalit at nagalit. Isa kang taksel. Naghahanap ka ng mayamang babae sa likod ng anak ko. Traidor ka. Hinahanap mo ang mayamang babae sa likod ng anak ko. Hindi lang yan, humingi ka pa ng token of love. Pag ikaw ay bumalik, tuturuan kita ng leksyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinulyapan ang dalawang jade pendants na nakasabit sa kanila. Nang makitang mura ang mga ito, hinailan niya ang mga ito at itinapon sa basurahan. Pagkatapos, kinuha niya ang pendant at lumabas ng kwarto. Si Zhang Faang ay nasa sala. Tumangala siya at tumingin sa paligid. Puno ng paghamak ang mga mata niya. Hindi man lang niya nilingon ang Lewes family, lalo na itong sirang bahay. Isang tingin at masasabi niyang kawawa ito. Kung hindi dahil sa pagdalo niya sa piging at pagsisikap na makasama ang ilang matataas na opisyal, hindi sana siya mag-abala na pumunta sa Jinling. Ate, tingnan mo ang aking mga alahas. Tumaas ang ulo ni Helena at naglakad palabas na may dalang tumpok ng mga alahas. Inilagay niya ito sa mesa at sinabing, ako mismo ang bumili. Sinulyapan ito ni Zhang Faang at casual na kumuha ng ilang piraso ng alahas. Umiling siya at ibinaba ang mga ito at ninisyon, ate, bakit ka lang bumibili ng mga walang kwentang alahas? Hindi nga ako nagsusuot ng ganitong bracelet at kwintas na hindi nagsasama ng 10,000 libo. Natigilan si Helena at ayaw niyang kinuha ang pendant. Ano sa tingin mo ang pendant na ito? Ito ay ibinigay kay Jane Lewes ni Alex Dixon sa piging ng kaarawan ng matandang ginang. Noong mga oras na iyon, malabo niyang narinig na kailangan ng pendant na ito. Nang matapos ang birthday banquet ay agad niya itong inagaw. Tumingin si Zhang Faang at hindi niya nakilala ang texture ng pendant, kaya nagsalita na lang siya nang hindi nag-iisip, gawa ito sa bato. Huwag kang magmukhang maganda, actually 2 hanggang 3,000 lang ang halaga nito. Meron din akong jade business sa Jing City, kaya hindi ako magkakamali. Ang basurang ito ay talagang naglakas loob na lokohin ako. Galit na galit si Helena na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinagalitan si Alex Dixon sa kanyang puso 12-12 beses.
Naisip niya ang pendant na ito ay hindi bababa ng hindi bababa sa 1 milyon, kaya madalas niya itong isinusuot upang ipakita. Hindi niya inaasahan na ito ay isang bato. Habang iniisip ito ni Helena, mas lalo siyang nagalit. Gamit ang isang inilagay niya ang carp pendant sa mesa. Sister-in-law, this should be worth money, right? Ito ay. Napasulyap lamang si Zhang Faang at agad na nanginag ang buong katawan niya. Hindi ba ito ang Tang Dynasty Double Fish Jade Pendant na lumabas sa Jing City Auction noong nakaraang linggo? Ngunit nang ipanganak ang Martial Emperor, pinili niya ang pinakamahusay na craftsman ng jade sa buong bansa ng pinakamagandang piraso ng 99 na piraso ng jade mula sa 99 na piraso ng jade at ginawa lamang ito pagkatapos ng 1 taon. Sa orihinal, mayroong isang pares ng jade pendants, ngunit isa lang ang na-auction sa auction, dahil hindi alam ang kinaroroonan ng isa pang piraso ng jade. Ngunit ang isang fish jade pendant lang na ito ay naibenta sa halagang 50 milyon. Ikinalulungkot din ng auctioneer na kung ang jade pendant na ito ay isang pares, malamang nalalampas sa 200 milyon ang halaga nito. Habang mas nakikita ni Zhang Faang, lalo siyang nabigla. Hindi niya akalain na ang kawawang Liwes family na ito ay talagang nagtago ng ganitong kagandang bagay. Gayunpaman, ninakaw niya ang isang sulyap kay Helena at nakita niyang puno ng kalituhan ang mukha ni Helena at hindi niya alam ang halaga nitong jade pendant. Agad siyang nagkaroon ng ideya sa kanyang puso. Nag-aalalang tanong ni Helena, "Ate, sa tingin mo magkano ang halaga ng jade na ito?" Tumigil si Zhang Faang at sadyang umiling. Tingnan mo, ang jade pendant ay kasing laki lamang ng palad. Bagamat mukhang kristal, ang kulay ay masyadong luma. Tingnan mo, may mga bakas ng pulang dugo sa jade na ito. Dali-dali itong pinunasan ni Helena ng tela. Nakita niya na may bakas na ng pulang dugo sa jade pendant. Naglalaro ito sa jade realm, tinawag itong blood droplet. Para magkaroon ng natural na blood droplet jade, isa lang ito sa bawat milyon. Kahit isang ordinaryong blood sudang jade ay maaaring ibenta sa halagang 5 milyon, hindi pa banggitin ang jade pendant na ito ay isang buto ng yelo. Sayang at hindi alam ni Helena kung ano iyon. Nang makita niya ang mga bakas ng dugo, agad niyang naisip ang piraso ng jade na ito ay walang halaga. Agad na bumagsak ang mukha niya, at labis siyang nagalit. Nakita ni Zhang Faang na nagalit siya at lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Mabilis siyang nagbigay ng nakakaaliw na tingin at sinabing, "Eldest sister, huwag kang mag-alala. May paraan ako para gumamit ng kemikal na gamot para hugasan ang mga bakas ng dugo sa jade na ito ng malinis. Ngunit mababawasan ang halaga ng jade na ito." Biglang sinabi ni Helena, "Isang walang kwentang jade. Ano ang silbi kahit na mukhang maganda ito? Nakakahiya kung suotin ito." "Ayos lang." Umiti si Zhang Faang at sinabing, "Gusto ko ang pendant na ito. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga nito. Kung payag si eldest sister, papalitan ko ito ng jade bracelet." Agad na nagningning ang mga mata ni Helena, "Talaga?" Umiti si Zhang Faang at sinabing, "Ikaw ang kapatid na babae ng aking asawa at hindi ako nagdala ng anumang regalo para sa iyo nang pumunta ako sa Jinling. Ang pulse heiress na ito ay magiging regalo ko sa kapatid na babae ng aking asawa. Mapagbigay ka talaga, hipag." Agad na sumimangot sa tuwa si Helena at walang pag-aalinlangan na ipinasa ang pendant. Ang isang sirang pendant ay maaaring talagang ipagpalit sa 800,000 jade bracelet sa kamay ni Zhang Faang. Siya ay gumawa ng isang kapalaran. Pinigilan ni Zhang Faang ang kanyang pananabik at nagmamadaling iniligpit ang jade pendant, natatakot na babalik si Helena sa kanyang sinabi. Nagpasya na siya pagkatapos dumalo sa piging ngayong gabi, babalik siya sa Jing City kinabukasan. Kapag dumating ang oras na iyon, ibebenta niya itong jade pendant sa auction at agad na nakakuha ng 50 milyon. Siya ay mayaman. Si Helena ay nasa mataas na espiritu. Inilagay niya sa kamay niya ang jade bracelet at muli itong tiningnan. Habang tinitingnan niya, mas masaya siya. Sinamantala ang kaligayahan, tumayo siya at sinabing, "Hipag, isasama kita sa villa ng aking pamilya. Eldest sister, the villa is built in the countryside, right? There's no need to look at those small rural buildings." Zhang Faang disapproved. Hindi lang siya naniniwala na maaaring magkaroon ng malaking villa ang Liwes family.
Sa mahirap na pamilyang ito ay sapat na upang bumili ng bahay na matitirhan. Nang makitang hindi naniniwala si Zhang Faang, hinayla siya ni Helena at sadyang gustong magpakitang gilas. Ate, sumunod ka sa akin at malalaman mo. Si Zhang Faang ay hindi makapagtalo at maaari lamang tumayo at patuloy na iikot ang kanyang mga mata. Anyway, 10-10 milyon na ang kinita niya ngayon kaya sumama siya kay Helena para mamasyal. Ayaw niyang malungkot siya at bawiin ang jade pendant. Kabanata 297. Sumakay si Alex Dixon sa shared bicycle pauwi. Itinago niya sa secret compartment ang jade pendant, sa takot na maaga-agad ito ng biyenan niya kapag nakita niyang may halaga ito. Ang jade pendant na ito ay mahal at ito ay isang antigong mula sa Tang Dynasty. Ito ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang taong may hawak nitong jade pendant ay dapat mayaman dahil ito ay mahal. Nang nasa kalagitnaan na siya, tumunog ang kanyang telepono. Walang choice si Alex Dixon kundi ihinto ang sasakyan. Nang makita niyang numero iyon ni Dong Chuan ay agad niyang kinuha ang telepono. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, ang magalang na boses ni Chen Yuanwo ay nanggaling kay Dong Chuan. Master Dixon, ako si Chen Yuanwo. Dumating na sa Jinling ang truck na responsable sa pagdadala ng jade. Pupunta ba ito sa bahay mo o saan? Saglit na nag-isip si Alex Dixon at sinabing, sa mansyon sa tuktok ng bundok. Hihilingin ko kay Uncle Lee na makipag-ugnayan sa iyo mamaya. Sasabihin niya sa iyo ang address. Oo. Si Chen Yuanwo ay magalang at ngumiti ng paumanhin. Ang jade merchant, Wu Jiting mula sa Mian State, ay humiling sa akin na ipapadala sa iyo ang kanyang present. Sinabi niya na kung aayusin mo ang jade trade sa Jinling, maaari mo siyang kontaken anumang oras. Siya ay maghihintay ng 24 na oras. Oo, kokontaken ko siya pagdating ng panahon. Pagkasabi ni Alex Dixon ay ibinaba na niya ang telepono. Nagulat siya sa mundo sa isang gawa sa White Dragon sect sa Dongchuan, at nakuha niya ang kontrol sa underground na kapangyarihan ng 3 kaharian. Ang lahat ng mga sponsor ay nagsisikap na kumita ng pabor sa kanya at nagsusumikap na bigyan siya ng mga regalo. Ang mga sponsor na ito ay nasa negosyo ng jade, kaya natural na binigyan din siya ng jade. Lalo na sina Jade Merchant at Wu Jiting mula sa Mian State. Espesyal pa nga silang naghatid ng mga dekalidad na raw jade quintessence stone mula sa lumang hukay sa Mian State bilang mga regalo para sa kanya, umaasang makikipagtulungan sa kanya sa darating at magbukas ng isang jade market sa East, West, at Three Realms. Binalak ni Alex Dixon na hayaan ang Haicheng Group Company na mamahala sa bagay na ito. Masyadong malaki ang negosyong ito. Baka hindi kayanin ng biyenan, kaya kailangan lang niyang gumawa ng maliit na negosyo sa kanila. Hindi niya inaasahan na ang jade merchant ng Mian State ay maghahatid ng jade stone ng ganoon kabilis. Tumawag si Alex Dixon kay Uncle Lee at hiniling sa kanya na magdala ng ilang tao para ihatid ang jade stone sa villa at pansamantalang ilagay ito sa likod bahay. Pagkatapos niyang dumalo sa piging ngayong gabi, pupunta siya sa villa para i-set up ang formation bukas at mag-iipon ng spirit energy para itaas ang 2 spirit herb. Nang matanggap niya ang tawag ni Chen Yuanwo, tumawag muli si Jane Lewes. Nang makita niyang iyon ang tawag ng kanyang asawa, natural na sinagot ito ni Alex Dixon. Ni Jane Lewes, masyado akong abala sa kumpanya. Lumabas ang departamento ng pananalapi upang gumawa ng kanilang trabaho. Maaari mo ba akong tulungang maglakbay sa bangko? Pupunta ako dyan. Agad namang pumayag si Alex Dixon. Pinaikot niya ang sasakyan at nakarating sa Chingian Company. Si Jane Lewes ay abala sa pagpapakilala sa sitwasyon ng kumpanya sa kanyang 2 kliyente. Kakaiba na pagkatapos bumalik ni Alex Dixon mula sa Dongchuan, talagang ang mga dating customer ng kumpanya ay bumalik para hanapin siya muli. Yumuko pa sila sa kanya at humingi ng paumanhin, taos-pusong gustong makipagtulungan sa kanya. Higit pa rito, sa Dongchuan, mayroon ding mga customer sa konstruksyon sa rehiyon ng Western Plain. Hindi nila akalain na napakalayo nito. Sumakay sila ng eroplano papuntang Jinling at gustong pumirma ng kontrata sa kumpanya. Biglang tumaas ng husto ang workload ng kumpanya, kaya natural na naging abala ang trabaho ni Jane Lewes.
Kinuha ni Alex Dixon ang impormasyon ng bangko at tiningnan ito. Lumalabas na gusto lang nilang magbukas ng ilang general account para mapadali ang pagpapalitan ng mga customer sa Dongchuan at Western Plain. Napaisip siya. Tila na control niya ang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa Eastern at Western Three Realms. Ang mga customer na binyantaan noon ni Dixon Shenglan ay sunod-sunod na bumalik. Kinuha ni Alex Dixon ang impormasyon at dumiretso sa bangko. Tuldok, hindi siya pamilyar sa negosyo ng bangko. Nang makita niya ang isang pamilyar na figure sa bulwagan, nagliwanag ang kanyang mga mata at humakbang siya. Jiang Shuili. Agad namang lumingon ang dalaga sa may counter at nang makita siyang nakatayo nito ay nagulat siya. Umiti si Alex Dixon at pinalaki siya. Nakita niya si Jiang Shuili na nakasuot ng dark blue uniform skirt at maliit na makukulay na scarf sa leeg nito. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali sa isang bun at ginawa nito ang kanyang mga mata na parang tubig sa taglagas. Nakasulat ang hugis itlog niyang mukha at nagdagdag ito ng kagandahan sa kanyang hitsura. Ang masikip na uniforme sa bangko ay ganap na natatakpan ang kanyang buong at maselang figure. Ang masikip at makitid na palda sa balakang ay gumuhit ng isang bilog na linya. Isang pares ng makinis at balingkinitang mga binti ng jade na may translucent na medyas at isang pares ng itim na high heels. Hindi napigilan ni Alex Dixon na sumulyap pa. Hindi niya inaasahan na ang kagandahan ni Jiang Shuili ay hindi mas malala kaysa sa kanyang asawa. Kaya lang may bata at bag itong estudyanteng aura sa katawan nito, habang ang asawa naman ay mature at puno ng alindog. Mr. Dixon, pwede ko bang tanungin kung nandito ka para magnegosyo? Medyo nasasabik si Jiang Shuili. After all, it was Alex Dixon's credit na siya ang naging lobby manager. Higit pa rito, si Alex Dixon ay isa sa mga nagtanong customer sa kanilang bangko. Umiti si Alex Dixon at iniabot ang impormasyon. Kailangan ng kumpanya ng aking asawa na pangasiwaan ang negosyong ito. Mabilis itong kinuha ni Jiang Shuili gamit ang dalawang kamay. Tiningnan niya ito at sinabing, ang negosyong ito ay nangyayari ng maraming oras. Mr. Dixon, dadalhin kita sa VIP room para maghintay. Gaano katagal ang kailangan mong maghintay? Nag-isip sandali si Jiang Shuili at sinabing, mga 1 oras. Ganun katagal. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Sumugod pa siya sa Sheraton Hotel para pag-usapan ang mga bagay-bagay sa kanyang titahiyan. Isa pa, kailangan pa niyang dumalo sa piging sa gabi. Nang makita ni Jiang Shuili ang kanyang pag-aalinlangan, nagmamadaling sinabi ni Jiang Shuili, Mr. Dixon, kung may mga bagay ka pang aasikasuhin, ipapadala ko ang mga dokumento sa iyong tahanan pagkatapos kong matapos ang aking negosyo. Hindi nito maaantala ang iyong trabaho, tama ba? Mabilis na umiling si Jiang Shuili at ngumiti na may pulang mukha, Mr. Dixon, isa kang VIP ng aming bangko. Sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-isa. Pupunta kami sa iyong bahay para gawin ang mga bagay para sa iyo pagkatapos ng isang tawag. Natigilan si Alex Dixon. Nakalimutan na niya ang tungkol sa bagay na ito. Pero dahil gustong sumama ng kabilang partido, pwede siyang pumunta sa hotel. Sinabi niya kay Jiang Shuili ang address ng kumpanya, pagkatapos ay lumabas ng bangko at dumiretso sa bahay. Tuldok. Si Alex Dixon ay nagmamadaling bumalik sa Liwes family at pumasok sa kwarto. Nang itulak niya ang pinto ay natigilan siya. Ang gulo ng kwarto, parang dinalaw ng magnanakaw. Baka may magnanakaw na nakapasok sa bahay. Ngunit ligtas at maayos ang sala, maging ang wallet ng biyenan sa coffee table ay hindi pa nagagalaw. Nakita ni Alex Dixon na nakabukas ang drawer. Walang gaanong iniisip, humakbang siya. Boom! Ang kanyang ulo ay umiinit at nanlamig sa lugar. Ang pendant na may kaugnayan sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang ay talagang nawala. Hindi na nakabalik sa katinuan si Alex Dixon. Ang kanyang ulo ay umiling at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao. Isang bakas ng galit ang mabilis na bumangon sa kanyang puso at isang 3 talampakan ang taas na galit na bumangon. Para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, na nakuha ng pendant. Naikuyom ni Alex Dixon ang kanyang mga kamao. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit, at ang kanyang mga mata ay napakalamig na halos makatulo ng tubig. Agad siyang tumawag kay Sung Yuluo.
Young Master. Pagkatawag pa lang ni Sung Yulua, galing sa telepono ang malamig na boses ni Alex Dixon. Imbestigahan mo kung sino ang may lakas ng loob na magnakaw sa bahay ko. Nang marinig ang malamig na boses na ito, nanigas ang katawan ni Sung Yulua at agad siyang tumayo ng tuwid. Kadalas kapag tumawag ang Young Master, siya ay kalmado at maasikaso. Ngayon, galit na galit siya. Ang bagay ay dapat na napakaseryoso. Si Sung Yulua ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na nangako, Young Master, magtitipon ako ng mga tao para hanapin sa buong lungsod. Babatiin ko rin si Dulong at hihilingin sa kanya na tipunin kaagad ang lahat ng puwersa sa ilalim ng lupa sa Jinling para imbestigahan ang mga magnanakaw. Tumango si Alex Dixon na may maliit na ekspresyon. Kung makakatagpo siya ng anumang pinsala kay Jade Pendant na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi niya babuhayin ang magnanakaw na ito. Siguradong pira-piraso siya. Kabanata 278. Nang pumasok si Alex Dixon sa Lewis family, excited na inakay ni Helena ang kanyang hipag, si Zhang Faang, sa vilya sa kalagitnaan ng bundok. Tingnan mo, ito ang vilya ng aking pamilya. Natuwa si Helena sa sarili. Kumuha siya ng susi at binuksan ang pinto. Tumangala si Zhang Faang at nakatali ang dila. Ito ang pinakamagandang vilya sa Jinling. At itong vilya na nasa harap niya ay nasa grupo ng mga vilya na ito. Ito rin ang pinakamalaki at pinakamalaki. Pagtingin pa lang sa renovation, ito ay hindi bababa sa 10-10 milyon. Hindi niya inaasahan na nakaupo si Helena sa ganoong karangyang vilya nang makita kung gaano ito kakulay. Ngunit kahit na si Zhang Faang ay hindi masaya sa kanyang puso, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na sama ng loob sa ibabaw. She snorted lightly and said, "Boyfriend ng anak ko. Mas malaki pa dito yung vilya na binili niya. In the future kapag ikinasal na sila, sasabihin pa nila na bibigyan nila ako ng bahay." 2 beses tumawa ng mahina si Helena ngunit sa kanyang puso ay nakarinig siya ng pay. Hindi ba't nakahanap lang ng mayamang boyfriend ang kanyang anak at nagpakitang gilas sa buong araw? Nakakainis pakinggan. Maaari lamang niyang malaman ang kanyang anak na babae dahil sa pagkabigo. Matapos makahanap ng basurang tulad ni Alex Dixon, hindi man lang niya maiangat ang ulo sa harap ng kanyang hipag. Nagpigil ng galit si Helena, binuksan ang pinto ng vilya, at pumasok. Umiti siya ng peke at sinabing, "Pumasok ka na at tingnan mo." Malaki rin ang halaga ng renovation sa loob. Pagpasok pa lang niya sa pinto ng vilya, nakita niya ang isang malaking tumpok ng mga bato sa looban. Agad siyang natigilan. Maya-maya, galit na sumigaw si Helena, "Sino ang nagbonte nitong mga sirang bato sa vilya ko? Maghintay." Nakita ni Zhang Faang ang tumpok ng mga bato at agad na napasigaw sa gulat. Puno ng gulat at saya ang mga mata niya. 2 hakbang pasulong ang ginawa niya at tiningnan ang tumpok ng mga bato mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakita ni Helena ang kanyang nasasabing ekspresyon at mabilis na lumakad para magtanong, "Ate, may problema ba ang batong ito?" "This is a raw jade stone. Hindi mo alam." Napabuntong hininga si Zhang Faang. Pero pagkasabi niya noon, nagsisi siya agad. Kung alam niya noon na hindi naiintindihan ni Helena, kikita pa siya ng malaking halaga mula sa kanya. Hindi tanga si Helena. Nang marinig niya ang jade stone, agad siyang naging energetic at mabilis na nagtanong, "Sister-in-law, sabi mo ito ang jade stone?" Oo. Hindi ito sinabi ni Zhang Faang sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga mata ay sakam na nakatingin sa tumpok ng hilaw na bato. Siya ay labis na nabigla sa kanyang puso. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Dalubhasa siya sa industriya ng jade. Sa isang tingin, masasabi niyang ang tumpok ng mga hilaw na bato na ito ay talagang mataas ang kalidad. Bukod dito, marami sa mga hilaw na bato ay may mga bintana pa. Pinutol nila ang isang piraso ng bato na kasing laki ng palad at sadyang tumambad ang jade sa loob, na para bang comfortable para sa kabilang partido na tingnan ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa bukas na bintana, ang jade na nakalantad ay napakalinaw at pinong, kasing aninag ng salamin. Ito ay talagang lahat ng top-grade jade mero. Anumang piraso ng hilaw na bato ay maaaring ibenta ng higit sa 10 milyong yuan.
Si Zhang Faang ay mukhang nasa sabik at patuloy na nilulunok ang kanyang lalamunan. Ang napakalaking tumpok ng mataas na kalidad na mga hilaw na bato ay nakatambak sa bakuran tulad ng mga repolyo. Ito ay daan-daang milyong yuan. Nakita din ni Helena ang bintana sa bato. Nagulat siya at natuwa at the same time. Ito ay isang tumpok ng pera. Hindi niya alam kung sino ang naglagay nito dito. Naisip muna ni Helena ang kanyang manugang na si Alex Dixon. Kaagad, isang alon ng galit ang bumangon sa kanyang puso. Ang basurang ito ay tumatagos sa kanyang likuran, lihim na nagtatago ng mga jade pendant sa isang lihim na kompartimento, at nagtatambak din ng mga hilaw na bato sa villa. Ano nga ba ang sinusubukan niyang gawin? Hindi kaya ang walang kabuluhang ito ay iniingatan ng isang mayamang babae, at ang kanyang puso ay ginugol din, na gustong tumakas kasama ang isang mayamang babae sa kanyang likuran. Nang maisip niya ito, hindi napigilan ni Helena ang kanyang galit. Sa kanyang pananaw, kahit na ang hilaw na bato na ibinigay ng mayamang babae kay Alex Dixon, pag-aari pa rin iyon ng Lewis family. Kung gusto ni Alex Dixon na kunin ang mga batong jade na ito at tumakas kasama ang mayamang babae, inaagaw nito ang kanyang pera. Hindi pwede. Kailangan niyang itapon ang tumpok ng jade na ito. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Helena at ibinalik ang kanyang ulo para tanungin si Zhang Faang, "Ate, nagsagawa ka ng jade business sa Jing City. Makakahanap ka ba ng magdadala sa mga hilaw na batong ito? Gusto mong ibenta ang mga ito?" Napatingin si Zhang Faang sa kanya nang may pagtataka. Mariing tumango si Helena. "Siyempre gusto kong ibenta. Kung hindi, kung itatambak ko dito, makikinabang kay Alex Dixon, yung basura. Itong batang ito ay binili ng isang mayamang babae sa labas. Itong mga hilaw na bato yata ay binigay sa kanya ng mayayaman, babae. Kung hindi, kahit ibenta natin siya, hindi natin kakayanin." Inakbayan talaga ni Alex Dixon si Jane at naghanap ng mayamang babae sa labas. Lalong nagulat si Zhang Faang. Hindi niya inaasahan na magiging walang kwenta si Alex Dixon. Kaya niya talagang suyuan ang isang mayamang babae. Hindi kayang bawiin ni Helena ang kanyang mga sinabi kahit na mali ang kanyang sinabi. Simpleng sinabi niya, "Ate, kung makakahanap ka ng mapagkakatiwalaang tao na tatanggap ng jade na ito, hahatiin ko ang pera para sayo." Natuwa si Zhang Faang at mabilis na nagtanong, "Eldest sister, magkano ang ibinabahagi mo sa akin?" "Depende yan kung magkano ang maibibenta," sabi ni Helena at misteryosong paalala. "Nga pala, wag mong hanapin yang mga amo sa Antique Street sa Jinling. Si Albert ang may-ari ng antique shop sa kalye at marami siyang kakilala. Natatakot akong malaman niya. Tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Huwag mong sabihin sa pangatlong tao." Ayaw ni Helena na malaman ni Albert Lewis ang tungkol sa lihim na pagbibenta ng jade ni Alex Dixon. Anyway, nang tanungin ito ni Alex Dixon, kailangan lang niyang magtanong ng 3 tanong at wala siyang alam. Nag-isip sandali si Zhang Faang at nahihirapang sinabi, "Kilala ko si Jade Merchant. Karamihan sa kanila ay nasa Jing City. Natatakot ako na ang tanging nasa Jinling ngayon ay ang Lu family." Lu Yongfeng. Hindi natuwa si Helena nang marinig iyon. Gusto ng kawawang ito na i-treat ko siya sa isang pagkain. Saan siya nakakuha ng pera pambili nitong mga hilaw na bato? Umiti si Zhang Faang at sinabing, "Eldest sister, Lu family is considered to be rich in Jing City. Buti na lang mahigpit ang pamilya dito. Ang pera sa bulsa na ibinigay kay Lu Yongfeng ay hindi gaanong. Kung makikita natin ang Lu family para mangolekta ng mga hilaw na bato, tiyak na hindi bababa ang presyo, ipinapangako ko." Ganoon ba? Si Helena ay nag-iisip pa rin tungkol sa pagkain at minamaliit si Lu Yongfeng. Ngunit tinapik ni Zhang Faang ang kanyang dibdib upang matiyak na hindi siya papayag na tumungo sa kanyang ulo at pumayag na lumapit kay Lu Yongfeng. Sa anumang kaso, kahit na sino ito, hanggat ang hilaw na bato ay kinuha at ang pera ay inilipat sa kanya sa lugar, wala siyang pakialam sa anumang bagay. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Lu Yongfeng sa villa. Nakita niya ang mga batong nakatambak na parang burol sa bakuran at natigilan din siya. Sino ang napakayaman? Talagang itinambak niya ang mga batong hindi-hindi ng daan-daang milyon dito. Masiglang sabi ni Helena, "Tansyahin mo sa akin, magkano ang maibibenta nito?"
Tita, hayaan mo akong magkalkula. Mabilis na sabi ni Lu Yongfeng at tumingin kay Zhang Faang. Naintindihan ni Zhang Faang at binigyan din siya ng tingin. Sinadya niyang tawagan si Lu Yongfeng dahil nagnenegosyo na rin silang dalawa at may tacit understanding. Anyway, hindi alam ni Helena ang market. Kung tinulungan niya si Lu Yongfeng na alisin ang tambak na ito ng mga dekalidad na hilaw na bato sa mababang presyo, maaari rin siyang kumita ng malaking tubo mula rito. Si Lu Yongfeng ay sadyang tumingin sa paligid at umiling habang siya ay bumuntong hininga. Tita, hindi maganda ang kalidad nitong mga hilaw na bato. Para sa kapakanan ni Jane, paano kung bigyan kita ng 5 milyon? Abangan ang susunod na kabanata.